Okay, dumako muna tayo sa isang explanation. Examination po. Sa ibabaw po, pido, dido. Yung sa ilalim po, ano kaya ang tamang, bawal ang tamang sagot? Aray ko. Ayan po, anong sagot nyo dyan? Pido, dido, yung sa baba, ano yan? Aray ko. Pido, file. Tama. Magaling. Bigyan ng reward yan. Accomplishment report, bigyan ng reward. Si Alex. Pido, file. Tama. Pwede ring pilia. Aray ko. Tama, ang galing ni Alex, ha. Mahusay ang utak. Okay? Mahusay ang utak. Mahusay ang utak. Ayan na, kasi nga po, makikita nyo po ito, pedophile. Ito po, pumatol ng 13 anyo, si Kibuloy, 9 years old. Okay, ito naman po sa ating neology. Bakit tinatawid ang mga bata sa ibabaw ng kabaong kapag may ililibing? Ang tamang sagot po dyan at ang tamang tradisyon na ginagawa yan, kasi nga po, para hindi maging DDS kapag lumaki. Aray ko. Yan. Yan po yan, mga kababayan. Kaya nagtataka po kayo sa mga bawat libing, di ba? Sa bawat libing po, mga libing na nadadaanan nyo, magugulat kayo, may mga bata, di ba? May mga bata. Tinatawid. Oh, tawid na yung mga bata. Ah! Gumaganon pa. Kaya po tinatawid yon para po hindi sila maging DDS kapag laki. Kumbaga, naagis lang po sa kultura natin yan. Aray ko. Yan po ang totoo dyan. Kaya tawid, gano'n. Alam nyo na ngayon. Alam nyo na ngayon, Gusto kailangan alamin nyo eh. Oh? Alam nyo na ngayon, kung wag na kayo magtataka na, uy, ba't kaya tinano nila yung mga bata? Para hindi po maging DDS. Kasi sakit po eh. Sakit eh. Sakit ang maging DDS. Cancer ang maging DDS. Para hindi po maapektuhan ang future ng kabataan. Aray ko. Yan po yun. Yan yun. Ito naman po, isa pang neology. Ito po. Neology, isa pa po. Usapang stop toy. PBBM, mahilig sa mga bata. Digong Bangag, mahilig sa bahay bata. Ayan po yan. Aray ko. Si BBM po talaga, nagpunta po tayo nung December at ang inimbitahan niyo po ang maraming kabataan kasi nga po mahilig, mahal na mahal niya yung bata. Si Digong Bangag po, inimbitahan niyo po yung mga pokpok, inimbitahan niyo po lahat ng mga puday na nagkalat at talagang pinutukan nila sa Malacanang. Yan po ang pagkakaiba niyan. Si BBM, ang mga bata po, pinaglaro sa Malacanang. Nakita niyo po yun. Nakita niyo po yan. Pinakita ko sa inyo yung video. Si BBM, pinaglaro yung mga bata sa Malacanang. Pinagkain sa Malacanang. Dahil mahilig at mapagmahal po si BBM sa bata. Ngayon, si Digong po, ang pinagkaiba ng mga Digong, mahilig naman siya sa bahay bata, sa mga puday. Yan. Kaya po yung Malacanang noon, sabi ko nga sa inyo, parang nagkalat yung mga sapot ni Spider-Man. Lahat po, lahat po ng ginawa nilang iniyot nila ng iniyot. Ewan ko, baka pati si Badoy kasama eh. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Nanakaw si Sarah.
Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Siguro lasing na lasing si Digong kaya sumama si Badoy. Kadiri, no? Si Badoy tsaka si Aimee, ano yan, lahi ng Michael Jackson. Yehoo! Yehoo! Diba? Si Aimee po, tsaka si Badoy, pinaglihi kay Michael Jackson. Pareha sila ng ilong. Sila po yung, kung napanood nyo yung Wakanda, doon sila eh, Barangay Wakanda. Wakanda forever! Ooh! Wakanda forever! Oh, lele. Oh, lala. Wakanda forever. Wakanda for love. Oh, lele. Oh, lala. Aray ko. Ayan po ang ating isang neology. At meron pa po tayong neology. Ayan. Ito pa po. Mas okay pang matae ka sa shorts mo kesa maging isang DDS. Abay, oo naman. Di ba? Kaya mga kababayan, mga karayuma, ako proud ako na tae ako sa short. Pero proud ako dun. Kesa naman maging DDS. Aray ko. Di ba mga kababayan? Tayo, okay tayong matain na, ha? Kaysa maging DDS. Di ba pag nasa trabaho ka, okay lang malaman na tumahi ka sa short, tumahi ka sa pantalon, tumahi ka sa palda mo, kaysa maging DDS. Aray ko. Di ba? Pasensya na po sa kumakain dyan, ha? Ayan po ang ating neology. Tandaan po natin, huwag kayo mahihiya, mga kababayan. Mas okay matay sa shorts kesa maging DDS. Aray ko. Tandaan nyo yan, ha? Huwag niyong kakalimutan ng mga paalala ni Nyolo, ang ating mga neology. Xi Jinping。 At eto na naman po, ang sabi ko nga po sa inyo, nung nakaraan, hindi po pinagbigyan ni BBM, ha? Hindi po pinagbigyan ni BBM ang reconciliation or pag-iisang pag-usapan na i-endorse siya sa 2028. Kaya nga po, nung hindi po pinagbigyan ni BBM si Sara Duterte para po kasundo at siya na lang ang i-promote, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Naglabas kagad sila ng fake news sa Pangulo. Mga kababayan. Ha? Naglabas po kagad ng fake news sa Pangulo ang mga hayop. Ito na po. Si BBM daw po. Ha? Ito na oh. Swiss Credit Bank. Ito na naman po. Meron daw pong tinatagong yaman ng Pangulo. Ayan na naman sila oh. Ayan oh. Oh. William Sanders. Ayan po, meron silang ganyan. Oh, Ferdinand E. Marcos. Ayan. Nang hindi po pinagbigyan ng Pangulo ang kasundo ni Sara at hindi po tinanggap ng Pangulo na magkasundo na lang. Ayaw kasi ni BBM na siya endorse. Aba, eto na, pinekuse na po ang Pangulo. Reconciliation, tama. Hindi pinayagan ni BBM reconciliation. Peace talk na yan. No, sabi ng Pangulo, ayoko sa'yo, demonyo ka. Ngayon, wala pa pong isang araw, naglabas po kagad ng fake news sa Pangulo. May tinatago daw na yaman ng Pangulo. At tatawa na lang ako eh.
Mga kababayan, ito po. Ito daw po ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, hindi po ganyan pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Hindi po ganyan ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang, Aray ko. talagang walang ya talaga to si Sara. Napakawalang ya po talaga ni Sara, no? Hindi lang pinagbigyan ng ating Pangulo ang kanyang hinihiling na i-endorse siya. Siniraan kagad. Diba? Siniraan kagad ang Pangulo. Totoo. Galing pa sa simbahan, di ba? Ako alam ko eh. Hindi naman B yung pirma ni Pangulong Bongbong Marcos, B Marcos. Ganun lang pirma ng Pangulo. Ang dami kong pirma dito ng Pangulo. Nasaan ba yun? Sinungaling talaga, napakawalang niya talaga nito si Sara Duterte na to. Pinapakalat niya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos may tinatago na naman na yaman daw. Walang niya talaga. Ha? Hindi, may pirma mismo ako dito ni Pangulong Bongbong Marcos eh. May pirma ako dito. Ha? May pirma ako. Ay, tsaka nga pala, no? Ay, hindi, ito pala, ito. Meron dito yung pinadala niya kay yung pinadala niyang birthday greetings kay Rapi Tulfo. Ito. Erwin Tulfo. Ito. Tignan natin, ha. Oh. Ay, kay Sara lang to eh. Saan ba isa Pangulo? May isa Pangulo, sandali lang po ha. Sandali lang ha. Basta may pirma ako ng Pangulo eh. Saan ba yun? Ayoko nang kunin sa drawer ko eh. Kita nyo, napakawalang iya po talaga ni Sara. Mahirap po talaga magtiwala dyan sa hayop na yan. Ang hirap po talaga magtiwala sa hayop na yan. Kaya po, pagkatapos po, ito po kalalabas lang po nito ngayon po. Yan po ang pinapakalat ng naratibo ng mga DDS na ibinenta na daw po mga kababayan ang Terminal 3. Ito po bigyan ko po kayo ng clue. Ibinenta daw po ng mga kababayan ni BBM ang airport. Tapos ibinenta daw yung ginto, itinago daw ngayon ni BBM ang pinagbentahan dito po sa Swiss Credit Bank. Grabe, no? Grabe talaga to si Sara Duterte. Pusang ina mo ka. Pusang ina mo, Sara Duterte. Napakawalang ya mo. Ang inan to, napakawalang. Nag-chat si Addictus Rex. Tol, seryoso. Tatakbo na si Yusek. Addictus Rex, seryoso ba to? Ha? Addictus Rex, nandiyan ka ba? Ha? Uy. Addictus Rex, nandiyan ka ba talaga? Ba't sinasabi mo sabihin sa live? Sa atin lang muna. Aray ko. Ano ba yan, uy? Addictus Rex talaga. Diba? Ayan po Hindi ang pirma ni PBM parang diretso. Teka lang ha. May pirma ako ni BBM. Titignan ko lang ha. Nagagigil ako Sandali lang ha. Niloloko mo ako ha? Ako pa ha? Ako pa lolokohin mo ha? Nakikita mo tong bayong na to, galing sa presidente to. Ha? Yan natin na. Pusang ina ito. Ito na lang. Yung t-shirt ko. May pirma ni BBM to Pusang ina mo ha. Yan ang pirma ni Pangulo
Yan ang pirma ng Pangulo. May pirma yung t-shirt ko. Oh. Hindi ko nga nilalaban to. Oh. Pirma ni BBM yan. Sapul ka na kagad. Aray ko. Ha? Eto pa. Teka lang. Asan ba to? Oh, ito. Ito binigay sa akin ni BBM. Oh. Paggawa ko ng kanta. Oh. Kita mo yan? Naka-smile pa? Ha? Nyolo. Naka-smile? Hayop ka, ha? Aray ko. Hindi, papakita ko, oh. Ayan, oh. Yan ang pakita ni Hindi, pirma naman si BBM, eh. Aray ko. Oh. Oh. Ayan ang pirma ni Pangulo, oh. Dear Nyolo, thank you for your Hindi ko maintindihan surat ng BBM. I love you, my pamangkin. Aray ko. Oh, ano? Ayan ang pirma ni BBM, oh. Ha? Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Parehas, ha? Oh. Parehas dito. Mga hype kayo, puro kayo fake news, ha? Ha? Eto. Asin na yun. Oh. 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 Ayan, oh. Oh. Eto. Tsaka yan, parehas ang pirma, oh. Oh! Aray ko. Pinipeki nyo pa yung Pangulo, ha? Trending kayo ngayon. Teka lang, ayusin ko ulit. Aray ko. Oh. Di ba? Yan ang mga, puro kayo fake news. Oh. Mahal na mahal ako ng Pangulo, eh, oh. Papalaminate ko yan, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. 1 taon na pala to. Oh, yeah. Nyolo from the president. Oh! Ha? Ayan pa, oh. Tingnan mo, dito pa lang, oh. Panalo na yan, oh. Oh, may logo yan, boy. Ooh. Papalaminate ko to. Ha? Ha? Papalaminate ko to. Papalaminate ko po kasi yan, eh. Ito yung suot-suot ko, yung nagkita kami. Kita kami. Ito yung suot-suot ko. Ang bango pa rin, oh. Hindi ko na nilaban to, eh. Kasi napirma niya na to, eh. May pirma niya to. Ipapaano ko yan, eh. Ipapaano ko. Yan ang totoo! Aray ko. Oh, di ba? Ba't na problema dyan? Ha? Papa-frame. Tapos ipapalaminate ko yung papalaminate ko yung sobre. Ay, ano problema dyan, ha? Ano sabi? Ha? May hatol po ba yung bayad po ng US courts ang pamilya Marcos ng worth 2 billion USD? Ano ba yan? Pinapatulan mo ba yan si Dixon? Dixon, ano ka ba? Wala ka na naman bang almusal, ha? Ano naman pinagsasabi mo, Dixon, ha? Ano pinagsasabi mo? May tulong ko ngayon, ha? Sumasabay ka pa. Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo, ha? Mainit ulo ko ngayon. Sabi ko sa'yo, kakainin ko ilong mo. Ano na naman yan? Ha? Oh. Oh, pakinggan mo to. Cases because they were proven to be not ill-gotten wealth. Oh. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Anyway, Tapos na! Ano, Dixon? May itulo ko, eh. Aray ko. Ha? Narinig mo yun?
Ano ba problema mo sa mga yaman namin ng mga Marcos? Mayaman kami! Roger Mabait, di ba, Sir Roger? Mayamang pamilya namin eh. Anong gagawin mo? Aray ko. Ulitin ko ha. Oh. cases because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. And Oh, kaya kami nanalo dahil napatunayan na hindi ito ill-gotten wealth. Ano? Aray ko. Patingkit-tingkit ba kayo sa yaman namin ng mga Marcos? Ha? Ha? Mayaman na kami noon pa man eh. Ha? Kaya Pulakay pa lang eh. Ha? Ano problema nyo kung mahirap kayo? Ha? Kaming mga Marcos sa mayayaman. Ganun talaga eh. Papauulitin ko ba? Anong sakit ng pack? Sinaway mo si Alex pag nag-incredible. Puta ko, baka si Alex 6-footer yan. Baka dagalang ka niyan. Si Roger Mabait! Oh, inaano ko na nga oh. Inaano ko na oh. Pinaparinig ko na. Ayaw pa rin akong pakinggan nito ni Dixon. Alam mo Dixon, kung isa kang DDS, mahirap kayo. Yumaman lang ng DDS kasi magnanakaw kayo. Aray ko. Huwag nyo naiintindihin yan. Ang pinatunayan ni US, iniyot ni Kibuloy ang 9 years old. Taka! Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Yun ang pinatunayan, ha? Yun ang pinatunayan ng US. Iniyot ni Kibuloy ang mga 9 years old, 10 years old. Pag 14 ka, matanda ka na. Aray ko. Oh. Pa-US ka, talagang malalagas kayo. Pag-usapan US, iniyot ni Kibuloy. Aray ko. Oh! Masikat yung iniyot ni Kibuloy, 9 years old. Kung di ka pa naman sandamakmak na tanga, inuituin mo, 9 years old. Ha? Oh. Tsaka, yun, sino po nakakatanda nung interview? Na in-interview ko yung isang pastora dito. Natatandaan niyo po ba yun? In-interview ko isang pastora na isang PWD na bata, iniyot ni Kibuloy. Pusang ina niya, no? Diba? Oh, nakatandaan niyo po ba yun? Kamusta na po kaya yung pastora? Hindi ko na, mag-chat nga po kayo, ma'am, kung napapanood niya pa ako. Oh. Yan ang masakit. Kaya huwag mo hindi, alam mo, Dixon, oh, ano, Dixon, nasa ka na ba? Lumabas ka, pusang ina mo. Aray ko. Sinabi na nga eh, nanalo na sa kaso yung mga Marcos, pipilit niya pa. Mga Didi, wala talagang